Okay, balik po tayo dito sa Barangay Kalumpang, sa Marikina City. Kaugnay po ng ginagawa nating serbisyong totoo para po sa ating mga kababaihan. Kaugnay ng pagdiriwang ng Women's Month. Siyempre, kasama po natin ang mga doktor mula dito sa Punsalan Medical Clinic na sila pong nagsasagawa ng pagtugon doon sa mga nanay, sa mga kababaihan na nagsasagawa po ng pagpapakonsulta para malaman kung ano yung mga dapat nilang alagaan sa kanilang mga katawan. Ano ba yung mga karamdaman na maaaring hindi lamang nila pinapansin pero pwedeng lumala kung patuloy na mapapabayaan. Ngayon po, kasama natin si Dr. Flora Marin, ang isang family medicine specialist, infectious diseases fellow mula po dito sa San Lazaro Hospital. Head po siya ng TB ward. So, Doc, ano po yung mga gaano ka-importante na ang isang babae, lalo na kapag medyo nagkakaedad na, magpatingin? Usually, importante magpatingin dahil sa early diagnosis and management kasi usually pagka nakikita na nagpapakonsulta lang ang mga tao pagka may mga nararamdamang malala na. So dapat habang regular dapat sa loob mo ng isang taon wala silang nararamdaman, kailangan magpa-check up pa rin sila. Yes, kailangan lalo na sa mga medyo nagkakaedad na talaga. Kasi yung iba sinasabi, wala kaming time, busy, maraming mga apo, mga anak, ganyan, wala na silang time na makapagpatingin. Yeah, priority po, lalo na talaga na magpa-screen, annual lalo na. Kasi po, yan yung mga, even doon na sinasabi natin very busy tayo sa work, kaya kailangan talaga pa-priority pa rin po yung health. So mga importante yung breast examination, pap smear. Yes, usually po, kasi po yan yung mga organ na hindi masyadong napapansin, kung may mga bukol-bukol na nakikita, at lalo na yung mga pap smear, ganun din yung part and parcel sa mga kababaihan talaga. Okay, salamat po si Dr. Flora Maria. Ayan po dito po sa loob, ginagawa po yung breast examination, pap smear, para po doon sa mga nanay. Siyempre dito po patuloy po yung pagsasagawa ng pagpapa-blood pressure. Pagtingin po ng blood pressure, kumusta po ang blood pressure nila? Tumataas Bakit po tumataas ang inyong presyon? Ewan. Baka kayo marami iniisip. Hindi, wala. Pero mataas po ngayon? Taas daw ang ano. Okay. Kayo po, Nay, kumusta po? Mabuti po naman. 120/80. Malpa. Ayan. So, yung mga tauhan po ito, mga volunteer natin from Philippine National Red Cross Valenzuela Chapter. Maaga silang pumunta rito para tumulong sa pagbibigay ng libreng blood pressure dito po sa ating mga nanay, dito po sa Barangay Kalumpang, sa lungsod ng Marikina. Siyempre, kanina po yung nakita natin mga misis, mga kababaihan na nagpapaganda ng kanilang mga katawan. Papasalamat po tayo sa mga staff ng Slimmers World na siya pong nagbigay ng mga tips kung paano yung mga exercise na dapat nilang gawin. Ma'am, ikaw, kumusta? Ano nararamdaman nyo? Wala po. Wala. Ba't kayo nakapila dito? Hindi, nag-ano po kami, nagpa-BP po. Nagpa-BP kayo po, ma'am? Nagpagupit para gumanda. Ito mga to, yung iba pala dito, mga tapos na puro mga nakapink yata itong mga nanay natin dito. Anyway, so ayan po yung mga patuloy natin ginagawang serbisyong totoo dito po sa Kalumpang Marikina. Kaugnay nga po ng pagdiriwang natin ng Women's Month dito po sa mga misis natin, sa mga nanay, sa mga kababaihan na kailangan bigyang atensyon po natin ang ating pisikal, ang ating kalusugan. Bigyan po natin ng pansin dahil hindi dapat dahilan na kung marami tayong ginagawa ay napababayaan po natin ang ating pisikal na anyo at ang ating kalusugan. So babalik po ang serbisyong totoo mula dito sa Barangay Kalumpang, Lungsod ng Marikina. Balik tayo sa unang balita. Ang mga unang balita sa mga oras na ito. Exclusive. Umano'y miyembro ng Budol-Budol Gang arestado sa Mandaluyong. Lantern Festival tampok sa pagtatapos ng Chinese Lunar New Year sa Beijing at Taiwan. Outcast at crew ng TV show na Lost nakisalamuha sa kanilang fans sa LA. Wag pa uli. Tutok na sa unang balita. Ako naman, Arnold Glavio, kasama si Rhea Santos. Narito na ang mga pinakasariwang balita sa umagang ito. Halaga ng pinsala sa mga palaisdaan sa Isabela dahil sa fish kill, mahigit 4 na milyong piso na ayon sa PDCC. Pero pagtitiyak ng mga lokal na pamahalaan, sapat pa rin ang supply nila ng isda. May live report si Ian Cruz. Igan, ramdam nga ang fish kill sa Magat Dam dahil sa epekto ng El Nino.
Ang mga patay na islang ito ang dinatnan ng GMA News na nakalutang sa ilang fish cages sa Mangat Dam na nasa pagitan ng bayan ng Ramon sa Isabela at Alfonso Lista sa Ifugao. Ayon sa pamahalang lokal ng Ramon, may isang buwan na raw kasing di umuulan kaya patuloy ang pagbaba ng water level sa Mangat Dam Reservoir. Kapos na raw sa oxygen ang mga isda kaya sila namamatay. Ang ibang mangingisda, hinuli na ang kanilang mga natitirang tilapia para di na madamay sa fish kill at maibenta pa ito sa magandang presyo. Pero ang iba naman, kahit napakaliit pa ng isda, hinuhuli na at binibenta kaya naman umabot lamang sa 20 pesos kada kilo ang naging halaga nito. Ang ibang mangingisda naman, iniipon ang mga kamamatay lamang na tilapia sa kanilang mga fish cage. Gagawin daw nila itong daing. Sa tala ng Isabela PDCC, nasa mahigit 47 tonelada na raw ang apektado ng fish kill sa Isabela na nagkakahalaga ng mahigit 4 na milyong piso. Malaking bahagi raw nito ay nanggaling sa bayan ng Ramon. Pero ayon sa alkalde ng Ramon na si Wilfredo Tabag, di naman daw ganong karami ang apektado ng fish kill na nakarating sa kanila. 70% na raw kasi ng mahigit 500 fish cage ang nakapag-ani na ng mga isda. Di rin daw dapat mga mangkakapusin ang supply ng isda mula sa Ramon dahil mas marami na raw sa ngayon ang mga fish pond na nag-ooperate sa tabi ng mga palayan kumpara sa mga fish cage sa dam. Gumagamit raw ng water pumps ang mga ito kaya di nauubusan ng tubig. Nakatakdang gamitin ng bayan ng Ramon ang kanilang calamity fund sa pagbili ng mga water pumps. Ipapahiram ang mga pump sa 19 na barangay para supplyan ng tubig ang mga palaisdaan, palayan, pati na rin ang mga maisan. Maglalanding-igan sila ng pondo para sa gasolina ng mga water pumps. At yan ang pinaka-latest mula rito sa Isabela. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Ian Cruz, nagulat live mula sa Isabela. Tuloy-tuloy pa rin ang kampanya ng mga presidential candidate ngayong araw. Si dating Pangulong Joseph Estrada, pangampanya sa Cebu, Negros Occidental at Bohol. Si Senador Jambi Batigalaman sasalang sa Ikaw na Ba, the presidential interview ng Super Radio DCBB. Sa Negros Occidental din ang punta ni Senador Manny Villar ngayong araw at daraan siya sa Surigao, Agusan, Compostela Valley at Davao. Si Brother Eddie Villanueva magtutungo mamayang alas 8:30 ng umaga sa Balanga, Bataan para sa isang forum at motorcade naman sa hapon. Isang ininalang miyembro ng Budol-Budol Gang arestado sa Mandaluyong. Batay sa investigasyon, bumili ng pritong manok ang suspect na si Eduardo Reyes sa biktimang si Adonis Bahar. Ayon kay Bahar, hinihingan siya ng suspect ng 800 pisong sukli. Sa kanyang ibinayad na 1,000 piso. Pero wala naman daw perang ibinigay sa kanya si Reyes. Siyempre namang nasa lugar ang isang vendor na si Maricel Alpelor na nabiktima na noon ng sindikato. Agad niyang sinundan si Reyes at pinahuli sa mga barangay tanod. Tinagin na suspect ang mga paratang sa kanya. Naharap sa kasong estafa si Reyes. Paghagupit ng bagyo sa Germany, isa ang patay. Ayon sa ilang opisyal doon, nabagsakan ng puno ang sasakyan ng biktima sa kasagsagan ng bagyo. Sa lakas ng ulan at hangin, kanselado na ang biyahe ng mga tren at eroplano roon. Sa buong Europa, pumalos na sa mahigit 50 tao ang namatay sa pananalasa ng bagyo. Makukulay na parol tapos sa pagtatapos ng Lunar New Year sa Beijing at Taiwan. Hindi alintana ng libo-libong dumalo sa Lantern Parade sa Beijing ang ulan at snow. Matunghayan lang ang mga parol. Sa Taiwan naman, nagpalipad ng mga sky lantern ang residente na may mga nakasulat na New Year's resolution. At dahil Year of the Tiger, hango sa tigre ang mga nakasabit na lantern sa kalsada. Bukod sa Lantern Festival, nagkaroon din ng isang makulay na laser show. Cast at crew members ng TV show na Lost nakisalamuha sa mga tagahanga sa annual television fan festival na Pini Fest sa LA. Excited na raw ang cast sa long-awaited series finale ng TV show na ipapalabas sa spring sa Amerika. Tatagal po ng 2 oras ang finale. Tungkol ang lost sa adventures ng ilang taong pinagtagpo-tagpo ng tadhana
sa isang misteryosong isla. Para makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, type lang ang GMA Face On at isend sa 4627. At yan po mga unang balita sa umagang ito. Para pa rin sa mga nagbabagang balita, tumutok lamang dito sa GMA. Mula sa ng katotohanan, ako po si Rick Khan. At kung may balita i-report sa GMA News, text ang balita space message, space ang iyong pangalan at address padala sa 4627 sa ngalan ng bumubuo ng GMA News and Public Affairs ang ipila ng serbisyong totoo. Makaigan ako naman Arnold Glavio. Ito ang unang balita.